Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Malapit ang binaril ang isang jeepney dispatcher sa isang eskinita sa Bacoor, Cavite. Blanco raw ang mga taga-barangay sa motibo sa pagpatay dahil hindi taga roon ang biktima. Balita hatid ni Jomar Apresto. Baga alas 5 kahapon nang mahagip sa CCTV ang babaeng ito na tumatakbo papunta sa barangay hall ng Zapote 2 sa Bacoor, Cavite. Makalipas ang ilang saglit, kasama na niya ang kapitan ng barangay. Nirespondihan nila ang pananambang sa isang eskinita roon. Sa kuhang ito, makikita pa ang biktima na nakahandusay. Ayon sa barangay, 2 putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa kanilang lugar. Nirespondihan kaagad namin, nakita nga namin na may nakahandusay na ron na may tama ng bala sa ulo tsaka sa katawan. Dispatcher daw siya dyan sa sakayan ng Alabang. Sabi ng barangay, person of interest na ng mga otoridad ang lalaking ito na nakuha ng naglalakad sa bahagi ng Tramo Street. Huminto siya sa isang tindahan at bumili pa raw ng sigarilyo bago pumasok sa eskinita. Makalipas ang 20 minuto, makikita ang biktima na naglalakad papasok sa eskinita. Hindi na nahagip sa CCTV ng barangay ang aktual na pamamaril, pero mayroon daw footage mula sa pribadong CCTV ang nakuha ng mga pulis. Base sa kuha ng pribadong CCTV, makikita pa ang gunman na nagtago doon at tumayo nang makita ang biktima. Sinundan niya ito at malapit ang pinagbabaril hanggang sa tuluyang namatay ang biktima. Sabi ng barangay, blanco sila sa posibleng ugat ng pamamaril dahil hindi nila residente ang biktima. Patuloy ang follow-up operation ng mga tauhan ng Bacoor City Police Station para mahuli ang gunman at malaman ang motibo sa krimen. Jomar Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Good news sa mga motorista, posible ang rollback sa susunod na linggo. Ayon sa estimate ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batay sa 4-day trading, may bawas presyo na mula 1 peso and 60 centavos hanggang 2 pesos and 10 centavos per liter sa diesel. Piso hanggang 1 peso and 40 centavos naman sa gasolina, habang 2 pesos and 20 centavos sa kerosene. Posible pang magbago ang estimate depende sa resulta ng trading sa world market ngayong Biyernes. Ayon sa DOE, bumagsak ang presyo ng krudo kasunod ng anunsyo ng ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran. Baha pa rin po sa ilang bahagi ng Malabon dahil sa sirang Malabon na Votas Navigational Gate na sinabayan pa ho ng high tide. Hanggang gutter ang tubig sa isang kalsada sa barangay Hulong Duhat. Suspendido ang face-to-face classes sa Dampalit Integrated School at ilang pang eskwelahan sa Malabon at Navotas dahil sa baha. Ayon sa Malabon City LGU, inaasahang aabot sa 2 metro ang high tide bandang alas 11:30 ngayong tanghali. Sabi ng Malabon City Engineers Office, may 42 silang pumping stations na nag-ooperate para bumilis humupa ang baha. Naperwisyo rin po ang ilang taga Bulacan dahil sa bahang dulot ng high tide. Ang ilang estudyante ng Matungaw Elementary School sa bayan ng Bulacan napilitang lumusong sa baha para makauwi sa bahay. Pinasok din po ang baha o ng baha ang isang tindahan at ilang bahay. Nakaranas ng malakas na ulan ang ilang probinsya. Sa Vintare, Ilocos Norte, tulong-tulong ang mga lalaking na maitawid ang isang motorsiklo. Tumaas kasi ang tubig sa spillway sa barangay Isik-Isik sa gitna ng malakas na pag-ulan. Nagpabaha ito sa kalapit na kalsada roon. Naperwisyo tuloy ang ilang motorista. Dahil po yan sa localized thunderstorm ayon sa Pag-asa. Rumaragas ang baha naman ang naranasan sa San Jose sa Dinagat Islands. Binaha ang mga residente sa gitna ng pag-ulan sa barangay Poblasyon. Pati na rin daw ang ilang kalsada sa bayan. Umabot ng 2 oras ang pagbaha. Sa Kiblawan, Davao del Sur, gumuho ang lupa at kalsada sa Sitio Bob sa barangay Tacob dulot ng pag-ulan doon. May isang bahay ang tinamaan ng gumuhong lupa. Tulong-tulong ang mga residente at mga taga-MDRRMO sa clearing operation. Nakikipag-ugnay na sila sa DPWH kaugnay ng pagguho. Sabi ng Pag-asa, ang mga pag-ulan sa Dinagat at Davao del Sur ay dahil sa hanging habagat.
Mabagal na lumalapit sa Philippine Area of Responsibility ang binabantayan nating low pressure area. Namataan po yan ng Pag-asa 1,710 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Mababa ang tsansa ng nasabing LPA na maging bagyo. Posible po itong pumasok sa PAR ngayong weekend. May nakikita ring datos ang Pag-asa na maaring sumanib ang nabanggit na LPA sa isang bagong sama ng panahon na namumuo sa loob ng PAR. Sa ngayon, hanging habagat ang magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Posible naman pumuli ang mga local thunderstorms sa ilang panig ng Luzon. Ngayon pong umaga pa lamang, may ulan na sa ilang bahagi ng bansa. Magiging malawakan po yan pagsapit ng hapon at gabi base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Umaga bukas, uulanin din ang ilang panig ng Northern at Southern Luzon at Visayas. Makararanas na rin po ng ulan ang iba pang bahagi ng bansa sa bandang hapon. Higit na mataas ang tsansa ng ulan sa halos buong bansa pagdating ng linggo, ng hapon o gabi. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Uulanin din tayo rito sa Metro Manila ngayong pong weekend. Good job ang ilang Pinoy sa kani-kanilang sinilihang kompetisyon sa Japan. Sa Kaga, Japan, nagkampiyon si John Ray Stingray Unifa sa 50-kilometer category ng Kaga Spa Trail UTMB World Series. Natapos niya ang trail sa loob ng 5 hours, 54 minutes and 46 seconds. Sa Chiba, Japan naman, panalo ng gold medal si Ethan J. Mundigo. Lumaban siya sa Men's Adult Blue Belt Roosterweight G category ng Asian Jiu-Jitsu IBJJF Championships. Tinalo niya ang pambato ng South Korea na nakakuha ng silver medal. Huli cam sa Coronadal, South Cotabato. Kitang motorsiklong yan na nasagi ang papalikong siklista sa Barangay Taplan. Nawalan umano ng kontrol ng rider hanggang sumalpok ang motorsiklo sa nakaparadang pickup sa gilid ng kalsada. Sumemplang ang motorsiklo kasama ang dalawang sakay nito. Habang tumilapo naman sa likod ng pickup ang isa sa kanilang kasama. Nagpapagaling sa mga tinamong sugat nila ang tatlong sakay ng motorsiklo, pati na ang siklistang senior citizen. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Samantala, sa kulungan ng bagsak ng dalawang Chinese na sangkot umano sa pamamaril sa isang lalaki sa Makati City. Balitang hatid ni Bam Alegre. Sa cellphone video na ito mula sa pulisya, kitang natuntun nila ang isang kotse na may lamang mga baril. Dalawang lalaki ang sakay nito. Pinadapa sila sa kalsada. Ayon sa Southern Police District, suspect ang dalawang lalaking pawang mga Chinese sa pamamaril sa isang lalaki sa open parking lot na isang building sa Makati City. Initially, nakuha na natin yung mga pangalan, mga Chinese nationals ito. Tinitrace natin kung saan sila nanggaling at saan sila nakatira. Base sa investigasyon, hindi tinamaan ang target nilang lalaki at sa kotse tumama ang mga bala ng baril. Hindi humarap sa kamera ang biktima. Ayon sa pulisya, nasa maayos siyang kalagayan at nakikipag-ugnayan sa kanila. Ang tangkang pagpatay sa biktima nasaksihan ng isang empleyado sa gusali. Si sir namin po, pauwi na po. Tapos nung umandar na po yung sasakyan niya na paano na po dito. Tapos may bigla pong tao na tumakbo, biglang binaril-baril po si boss po namin. Pagtapos niya po na binaril po si sir, biglang tumakbo po doon sa labas po. May nag-aantay na po na sasakyan. Okay naman pa sa awa ng Diyos po. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa motibo ng mga suspect. Sasampahan sila ng reklamong attempted murder at illegal possession of firearms. Hindi nagbigay ng pahayag ang dalawang suspect na sumailalim din sa medical evaluation. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Sa presinto ang bagsak ng isang lalaki na nag-livestream sa Mabalacat, Pampanga. Chris, bakit inaresto itong lalaki? Connie, habang naka-livestream kasi sa social media, nakitang may hawak siyang hinihinalang shabu. Sa live video, kita ang lalaki na hawak ang isang sachet ng hinihinalang shabu. Nang mapanood ito ng pulisya, agad silang nagsagawa ng buy-bust operation. Naresto ang lalaki at dalawang iba pa na naaktuhan namang gumagamit ng umano'y iligal na droga. Nakumpiska sa kanila ang 5 pakete ng hinihinalang shabu na may halagang 40,000 piso. Susuriin pa para makumpirma kung shabu nga ang nahuli sa mga sospek na wala pang pahayag. May nakita namang lumang bomba sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. Natagpuan niya ng isang magsasaka
habang nag-aayos siya ng irigasyon sa isang creek malapit sa kanyang taniman sa barangay Poblasyon. Posibleng lumitaw raw ang bomba mula sa pagkakabaon sa lupa dahil sa mga pag-ulan. Na-recover na ng pulisya ang bomba na may bigat na 1,000 pounds o mahigit sa 450 kilos. Ang regional headquarters na raw ang gagawa ng tamang disposisyon sa bombang pinaniniwalaang mula pa noong World War II. Friday na mga mare at pare! Bago ang puksaan sa Grandest Dance Reality Competition, may kanya-kanya ng kaulabanan sa TikTok ang celebrity at digital dance stars ng Stars on the Floor. With some swag, ang Shake It to the Max entry ni Glyza De Castro, JM Irevere, Vision member Patrick at Joshua De Sena. Oozing with sexiness naman ang Folded Dance Challenge entry ni Patrick with Dasori Choi, Kakay Almeda, Zeus Collins at Rojun Cruz. May isa pa silang entry niyan kasama si Thea Astley, featuring ang kwelang pagrampa ni Glyza. Mga mare at pare, sabay-sabay nating panoorin ang journey ng ating celebrity at digital dance stars simula bukas 7:15 p.m. sa GMA Network. Pinalaga ng ilang magsisilbing House prosecutors ang sinabi ni Senate President Chis Escudero na pwedeng mabasura ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng boto ng simple majority. Sabi naman ng bise sa isang panayam ng Russian media, may kinalaman sa eleksyon 2028 ang mga umano'y pag-atake sa kanya. Balita hatid ni Ivan Mayrina. Ang kinakaharap na impeachment case at pagkakaresto ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte may kinalaman daw sa eleksyon 2028 ay kay Vice President Sara Duterte sa panayam sa kanya ng Russian state-owned media na Russia Today na ibinahagi ng kanyang tanggapan. Siya raw ang tinarget dahil siya ang frontrunner sa 2028 presidential elections. Sabi pa ng bise, walang intensyon si Pangulong Bongbong Marcos sa bumaba sa pwesto. Gusto raw ng Pangulo na panatilihin ang sarili o kanyang pamilya sa kapangyarihan. Dagdag niya, iniisip daw nilang hihina siya kapag naikulong ang dating Pangulo dahil iisang pamilya sila. Buwelta na Malacanang. Siguro yan po ang nais niya maging naratibo, ipakita sa taong bayan, pero nawawala po yung issue patungkol sa kanyang accountability tungkol sa confidential funds at iba't iba pang mga complaints na napapaloob sa articles of impeachment. Siguro po nais din po natin malaman ang katotohanan at wag lang pang magtago sa naratibo na siya yung frontrunner para sa 2028 presidential election. Ang ilang kongresista na magsisilbing prosecutor sa impeachment trial, inalmahan ang pahayag ni Senate President Chis Escudero na maaring madismiss ang impeachment case si Vice President Duterte sa pamamagitan ng simple majority o boto ng 13 senador. Kung may simple majority ka to dismiss, for example, then imposible ka na maka 2/3. Hindi ba? Correct. It's simple math. Tila may sariling version daw ng konstitusyon si Escudero ayon kay ML Party List Representative-elect Laila de Lima. It's clear enough na once transmitted na yung articles of the impeachment to the Senate, yung start na ng proceedings. And what are they doing now? Hindi na natin naiintindihan. It has been showing that a kind of posturing as if the 1987 Constitution is not there, as if the 1987 Constitution is not clear enough. Ayaw raw ni de Lima na hulaan kung anong motibo ng Escudero, pero marami na raw agam-agam. Hindi maiiwasan yung mga agam-agam na this is part of a plan. I don't know if this is coordinated. This is something that is consciously being made by the parties, meaning the defense, and then yung senators mismo as an impeachment court. Iginit din ni Representative Jervil Luistro na hindi pwedeng ibasura ng impeachment court ang articles of impeachment. Nakasaad daw sa konstitusyon na ang trabaho ng impeachment court ay to try and decide o magsagawa ng paglilitis at magbaba ng hatol. Kinwestiyon din ito ng isang pumirma sa articles of impeachment. Malaking tanong, bakit? Anong reason nyo para i-dismiss or i-junk
Ayaw niyo bang makita o masilip man lang yung mga ebidensya na ipipresenta ng dalawang panig? Yun ang pinakapatas sa lahat eh. That's why dapat impartial. Sang-ayon naman si Senador Alan Peter Cayetano kay Escudero, pero ang tanong niya, tama ba ito? The Senate acts through its members and majority wins. Now, just because you can, it doesn't mean you should. Di ba? Hinihingan namin ng reaksyon dito, si Escudero. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagulat ang motorcycle rider na yan nang sumulpot sa tabi ng kalsada ang isang cobra sa Cervantes, Ilocos Sur. Agad siyang nakaiwas sa ahas ng paandarin niya ang sinasakyan niyang motor. Gumapang naman patawid ng kalsada ang ahas at pumunta malapit sa mga bahay roon. Ayon sa rider, tinatayang mahigit 2 metro ang haba ng ahas. Balikulungan naman ang isang construction worker dahil sa pagbebenta ng iligal na droga sa Quezon City. Ang suspect aminado sa paratang dahil daw sa hirap ng buhay. Balitang hatid ni James Agustin. Inaresto ng mga operatiba ng Galas Police Station ng 49 anyos na lalaking construction worker na nahulian umano ng droga sa Barangay Tatalon, Quezon City. Yan ay matapos siyang silbihan ng search warrant na inisyo ng korte. Nakuha sa bahay ng sospek ang mga plastic sachet na naglalaman ng droga at drug paraphernalia. Base sa mode of operation po na nag-gather namin sa kanya, kinukuha niya po yung illegal drugs sa loob ng bahay niya. Wala po sa mismong posisyon niya. Kaya po ina-plan po natin ng search warrant. Sa kabuuan, naabot sa 30 gramo ang shabu na nagkakalaga ng 204,000 pesos. Ayon sa pulisya, nagbebenta ng droga ang sospek na ang karaniwang transaksyon abutan sa personal at online. Bali, ang area of operation po nitong si alias Elmer is Barangay Tatalon po. At ang kanyang mga parokyano po ay mga taga Barangay Tatalon lang din. At yung mga freelancers po, yung mga nag-aalok po ng services sa Banawi area po, ng mga mekaniko. Ito na ang ika-6 na beses na naaresto ang sospek dahil sa kasong may kinalaman sa droga. Taong 2022 siya huling nakulong. Minakuha po, konti lang. Ano daw ang sasabi mo sa aligasyon na nagbebenta ka ng droga? Opo, nagbebenta po kasi mahirap ang buhay. Walang ulo trabaho pa, ano-ano lang yung trabaho kong construction. Sinampa ng sospek na reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Patay sa pamamarilang isang pulis sa President Quirino, Sultan Kudarat. Cecil, sino yung suspect? Rafi, mismong biyanan ng biktima ang nakabaril umano sa kanya. Ayon sa pulisya, nagkaroon ng pagtatalo ang 37 anyos na biktima at kanyang asawa. Naagaw raw ng misis ng pulis ang baril at ibinigay ito sa kanyang ina. Pumunta sa garahe ang pulis na sinundan ng mag-ina. Doon na nabaril ng ina sa tiyan ang kanyang manugang. Hawak na ng pulisya ang sospek na walang pahayag. Doble perwisyo ang naranasan ng isang e-bike driver sa Lapu-Lapu City dito sa Cebu. Sa video, makikita ang pagdaan ng 2 lalaki sa Barangay Agus. Hawak ng lalaking nakasando ang cellphone na pagmamay-ari pala ng kasama niyang driver. Hiniram daw ito ng pasahero, pati ang 100 piso para palodan umano. Pero tumakas ang pasahero, tangay ang pera at cellphone na ibinenta naman niya. Sa tulong ng social media, natunton ang nakabili ng cellphone at naibalik ito sa driver. Tinutugis at inaalam pa rin ang pagkakakilanlan ng salarin. Sinabi ng Department of Justice na maituturing na mayaman at makapangyarihan ang grupong itinuturo ni alias Totoy. Kabilang din sa mga isininawalat niya ang pagkakasangkot ng isang babaeng showbiz personality sa usapin. Balitang hatid ni Ian Cruz. Handa na raw affidavit ni alias Totoy, akusadong gusto ng tumestigo hinggil sa pagkawala ng mga sabungero.
Isusumite raw niya ito kapag kumpleto na ang hawak niyang ebidensya at nasa poder na niya ang mga taong magpapatotoo sa mga aligasyon niya, kasama sa mga isiniwalat ni alias Totoy sa kanyang affidavit. Isang sikat na babaeng showbiz personality ang sangkot umano sa pagkawala ng mga biktima. Mayroong isang babaeng celebrity. Hindi ko na muna pangalanan at alam na nila yan. Kasama siya sa Alpha member. Ibig sabihin, kasama siya sa grupo. Hindi na idinitalya ng husto ni alias Totoy ang papel ng showbiz personality. Pero kabilang umano ito sa mahigit 30 pulis at sibilyan na pinangalanan niyang dapat nakasuhan. Isa siya, pag nag-meeting-meeting, andun siya. Isa rin siya na susi kung sakali. Siya ang mas marami ding alam. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, may tuturing na makapangyarihan at mayaman ang sindikato ng mga sabungero na itinuturo ni alias Totoy. 20 ang isinangkot nito sa core group. Nakakilala yan. Pero hindi natin pwedeng i-reveal pa kasi nag-case build pa rin tayo. May grupo yan kasama, pero meron talagang corporate setup yung principal natin na kumikilos. Bukod sa organisado, malalim rin umano ang kapit ng grupo. Mayroon pa tayong grupo ng police officers na involved. Hindi ito basta-basta. Some of them, government officials. Minsan na rin anyang nagmalaki ang mastermind na hanggang Korte Suprema ay may impluensya sila. Basta yung sinasabi ng mastermind, narinig ko yung kanyang in his own words, kaya natin niya, kahit Supreme Court daw, kaya niya. Sinasabi niya. Kaya kakausapin natin ng Chief Justice. We will tell him what are the things that are hindering our way through this. Kasi nga, ang bigat talaga na kalaban sa dami ng pera. Ang Korte Suprema hindi pa raw makakapagkomento ayon sa tagapagsalita na si Attorney Camille Ting dahil hindi pa naman nila nakakaharap si Secretary Remulla kaugnay sa bagay na ito. Gumugulong na naman ang inisyal na pag-iimbestiga ng National Police Commission o NAPOLCOM dahil may isinasangkot na pulis si alias Totoy. Wala anya silang sasantuhin. Ang NAPOLCOM ang pulis ng pulis. Hindi ako komportable na may mga kasama tayo sa police force, sa PNP, na involved dito sa mga nawawalang mga sabongero. Hindi tayo magdadalawang isip kung kinakailangan nating disiplinahin at tanggalin sa serbisyo at i-dismiss ang mga involved na pulis, gagawin natin to. Para sa Justice Department, may kredibilidad si alias Totoy. Credible enough. And sabi ko nga, hindi lang naman testimonya, meron siyang mga dokumento na, tsaka may video pa nga na hawak, na magpapatunay sa sinasabi niya. Papasa po siyang state witness? Step by step yan. Basta that will be left for the prosecution to pave the way for this to happen. Naghahanda na rin ang DOJ sa paghahanap sa mga nawawalang sabongero sa Taal Lake. Kausap na ron ito ang Japan ukol sa dagdag na kapabilidad sa underwater search. In the Japanese government for assistance here. Pero meron naman tayo mga remote vehicle sa DNR na pwede rin gamitin. But the technical expertise and experience, yung kulang tayo. Well, we will ask them to provide us also with the... Para makakalap ng dagdag impormasyon, nakipag-ugnayan na ang CHR Calabarzon at Investigation Office sa Criminal Investigation and Detection Group ng Batangas Police at Coast Guard Substation sa Talisay, Batangas. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Tinutulungan ng Department of Justice ang International Criminal Court na protektahan ang ilang testigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong murder at crime against humanity. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, 3 hanggang 4 na witness ang pinoprotektahan nila kasunod ng hiling ng ICC. Posible pa raw silang madagdagan. Ang ICC raw ang magdadala sa mga testigo sa The Hague, Netherlands kung kinakailangan. Kahit nakikipagtulungan ng DOJ sa ICC, gate ni Remulla na hindi pa rin miyembro ng ICC ang Pilipinas. March 2019 nang kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute na nagtatag sa ICC. International Tribunal yan eh. And sabi ko nga, 9581, we already chose not to pursue the cases and let the ICC pursue these cases.
Given that, it becomes also our obligation to help them because we are giving up our jurisdiction for their jurisdiction. Naglalagablab na apoy na nagdulot ng makapal at maitim na usok. Yan ang nasaksihan sa Myanmar nang sunugin ng mga nakumpisgang iligal na drogang halos $300 million ang halaga. Katumbas yan ng mahigit 17 billion pesos. Sa tatlong magkakahiwalay na seremonya, sinunog ang 1,700 na kilo ng heroin, 16,000 kilo ng methamphetamine o mas kilala sa Pilipinas bilang shabu, mahigit 280 milyong stimulant pills at iba pang iligal na droga. Isinagawa ang pagsunog kasabay ng International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking kahapon. Ready to roar na ang franchise fans ng sci-fi movie na Jurassic World Rebirth. Ang ilan sa mga bida ng pelikula na sina Scarlett Johansson at Jonathan Bailey nag-share ng mga naging ganap nila sa production. Yan ang latest ni Lin Cheng. The dinosaurs are back. Lalakad na ulit ang mga prehistoric giants sa Jurassic World Rebirth sa pangunguna ni Hollywood superstar Scarlett Johansson na isang self-described Jurassic Park nerd. 15 years of manifestation has worked. What was the first thing that you did as soon as you found out you're Zora? I called my husband Colin and was like, I'm in Jurassic! Because he knows how meaningful it was. He's still so excited. Even if you feel kind of embarrassed, to share your enthusiasm, you should, because it can result in a dream come true. But you slept in a Jurassic tent for a year, solid year. I did. Have you replaced that tent? I mean, do you have a tent now for you and your kid? I think my sister made me get rid of it after a year because she was like, this thing takes up the entire room, like whole bedroom. I do a lot of pillow forts. I have a 4-year-old and he is very into pillow forts. So I do a lot of construction with those. You must think you're the coolest mom since you're, playing with dinosaurs now. I hope so. I'd like to be thought of as the coolest mom. I have an 11-year-old daughter, so she goes in between thinking I'm the coolest mom and also the most embarrassing mom, which is, I think, healthy. As a rite of passage. Yeah. Kitang-kita ang magandang relasyon ng buong cast on and off camera, lalo na sa mga bidang sina Scarlett, Mahershala Ali at Jonathan Bailey. It's a collective of good people. A lot of wonderful spirits, a lot of really talented people. Jonathan, your life has changed so much the past 2 years. It's been crazy. What are you most thankful for? Meeting brilliant people along the way. It's there's a lot of pinch me moments, but we started the press tour in London, and I had about 25 friends and family, and my school friends were there, and really just sort of thankful for those friendships and real people that sort of keep it all grounded and happy. Unforgettable para kay Rupert Friend ang Jurassic experience dahil sa kalagitnaan ng shoot, pinanganak ang kanyang first baby. I'm up 60 feet in the air on a wire, and they're signaling to me, you've got to come down, your wife's on the phone. She says her waters have broken. The producers cut me out of the stuff, got me on the last seat of the last plane out. I watched my daughter being born on FaceTime in the lounge of the airport. Dahil tungkol sa pagbuhay sa mga extinct na dinosaurs ang plot ng Jurassic Park, tinanong ko ang stars ng pelikula. If you could play God and bring back an extinct creature for just one day, or bring back someone who has passed on, what or who would it be and why? I went from woolly mammoth to George Michael. Wow! In one thought, which has happened before. I too was like a dodo bird. My grandma. You know what? Prince! Yes! Prince! Palabas na ang Jurassic World Rebirth sa July 2. Lin Cheng nagbabalita para sa GMA Integrated News. May thunderstorm watch sa Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, apektado rin po ang Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Ibig pong sabihin niyan, ang mga nasabing lugar ay may tsansa ng ulan na may pagkulog at pagkidlat sa mga susunod na oras hanggang mamayang alas 10 ng gabi.
Ang mga thunderstorm ay maaaring magbuhos ng malakas na ulan na minsay po pwedeng samahan pa ng yelo o kaya'y buhawi. Kaya dapat po maging alerto. Sa kabila ng babala ng pamahalaan, 11 taxi driver ang nahuling nangongontrata pa rin sa Ninoy Aquino International Airport. Terminal 3, magkano po? 300? Di pwede metro? Kabilang yan sa operasyon ng PNP Aviation Security Group, New NAIA Infrastructure Corporation at Land Transportation Office. Base sa kanilang investigasyon, hindi lang doble ang sinisingil na pamasahe ng mga taxi driver. Minsan, mahigit 10 beses pa ang taas sa regular rate. Wala pang pahayag ang mga nahuling driver. Iniimbestigahan pa sila at kanilang posibleng kasabwat sa paliparan. Ngayong International Pineapple Day ang Piñatastic na obra ng mga taga-Pudtol, Apayao. Yan ang kanilang giant pinya installation na may taas na mahigit 32 feet at lapad na 11 feet. Ayon sa Pudtol LGU, galing sa mga inani ng mga magsasaka ang halos 3,000 fresh pinya na ginamit sa hebigat na obra. Bahagi yan ng pagdiriwang ng 10th Pinya Festival ng Pudtol na ayon sa kanilang tourism office ay sikat locally para sa kanilang oh so sweet pineapples. Talaga namang wow! Arestado ang isang buntis sa Mabalacat, Pampanga dahil sa pagbebenta ng mga sensitibong larawan at video. At kabilang po sa mga umunoy biktima niya ang dalagitang kapatid at sariling anak na 3 taong gulang lamang. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Ma! Huwag po ganun, Ma! 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 Mama! Mama! Mama, Papa! Ha? Binakuha po nila ako pa! Inaresto ng pulisya ang isang buntis sa kanilang bahay sa Mabalacat, Pampanga nitong Miyerkules. Kinuha naman ng isang social worker ang 3 taong gulang niyang anak na babae. Ang sensitibong larawan at video raw kasi ng bata, inilalako ng babae online kasama ng mga video at larawan ng iba pang minor de edad. Ito yung mga mga nude pictures nilang mag-ina. Na madalas na ibigay is yung kanyang sariling anak. Huwag niyo po Anak ko yan, ubod ng tigas ng ulo. Mama! Kung anong ikakabuti sa kanya, kung ikulong niya, sige. Hindi naman pumalagang magulang ng babae nang arestuhin ang anak. Biktima rin umano ng suspect ang 14 na taong gulang niyang kapatid na babae na nirescue din ng mga otoridad. Patuloy naman ang pagsagip sa iba pang kaanak ng suspect na posibleng ibinugaw niya rin umano online. Sa mga ganitong kaso kasi kailangan din naming alisin sa harm yung iba pang bata na nandun sa environment na yon or yung sitwasyon na yon o yung place na yon. Ayon sa pulisya, hindi bababa sa 2,000 piso ang singil ng suspect depende sa nilalaman ng litrato o video. Ang karaniwan niya raw parokyano, mga dayuhan. Mga foreign national na maka-access through online at merong pera na pwedeng pambilyan itong mga ganitong images o kaya video. Mama, wag mama, nanganganak pa ako, ma. Alam ko yun. Ma, huwag niyo pa pupusasan, di ba yung mga tatangan? Sa BGMP, meron silang tugon o tamang pangangalaga sa mga ganitong kaso. Dito sa amin, sa WCPC, na makakaasa rin na kung ano yung nararapat na pangangalaga ay ibibigay sa kanya. Hindi na nagbigay ng pahayag ang suspect sa harap ng kamera. Pero ang sabi raw niya sa pulisya, the usual reason kung bakit nila ginagawa to is to demand for their basic needs, lalo na 3 years old lang yung bata at siya ay 5 months na pregnant. Yun yung mga sinasabi niya during that time na inarrest namin siya. Nakaharap ang suspect sa reklamong paglabag sa mga batas kontra online sexual abuse and exploitation of children at trafficking in persons kaugnay ng Cybercrime Prevention Act. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News.
Arestado sa pagbebenta ng hinihinalang iligal na droga ang isang lalaki sa Bacoor, Cavite. Nahuli ang 45 anyos na si alias Buknoy sa buy-bust operation. Nakuha sa kanya ang 2 pakete ng umano'y shabu na nagkakahalaga ng 340,000 pesos. Na-recover din ang marked money mula sa police asset. Walang pahayag ang suspect na maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nasunog ang isang tindahan sa barangay Lilingayon sa Valencia, Bukidnon. Nadamay rin sa sunog ang isang van na nakaparada sa loob ng tindahan. Ayon sa mga bumbero, sugatan ang may-ari ng tindahan matapos magtamo ng paso sa kamay. Tinatayang mahigit 650,000 pesos ang halaga ng pinsala. Iniimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection kung problema sa linya ng kuryente ang sanhi ng apoy o sinadya ang sunog dahil nagsimula raw ang apoy sa harapan ng van. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang may-ari ng tindahan. Nangangamba ang ilang OFW sa Amerika dahil posibleng maapektuhan ang remittance o perang ipinadadala sa kanilang pamilya rito sa Pilipinas. Isinusulong kasi sa Amerika ang One Big Beautiful Bill kung saan planong patawan ng 3.5% excise tax ang padalang pera ng mga hindi US citizen. Ayon sa isang Pinay healthcare worker sa Amerika, mabigat yan sa bulsa, lalo't kada linggo siyang nagpapadala ng pera. Kapag daw naisabatas ang One Big Beautiful Bill, magiging $140 o halos 8,000 pesos ang babayaran niyang transfer fees kada buwan mula sa kasalukuyang $7 o nasa 400 pesos. Batay sa pahayag ng Department of Finance na ibinahagi ng Malacanang, 20% ng nasa 4.4 million Filipino sa Amerika ang maapektuhan sakaling maisabatas ang panukala. Hindi raw gaano apektado ang ekonomiya ng Pilipinas. Aprobado na ang One Big Beautiful Bill sa US House of Representatives nitong Mayo. Target po ng mga kaalyado ni US President Donald Trump sa US Senate na tapusin ang deliberasyon sa panukala bago mag-July 4. Nagsagawa ng bantay sa gabal operations ngayong umaga ang MMDA sa Maynila. Detalye niyan sa ulat on the spot ni Oscar Oida. Oscar? Rafi, sa pagpapatuloy ng bantay sa gabal operation ng MMDA Special Operations Group Strike Force ngayong araw, umpisa pa lang, nakahakot na agad ng iba't ibang size ng mga kahoy na basta na lang iniwan sa may bangketa ng Anda Circle sa Maynila ang mga tauhan ng MMDA. Suspetso ng MMDA, binibenta ang mga ito at marahil dahil walang mapag-ipakan, dito na muna tinambak sa may Anda Circle. Ang problema, dito lang malakaran ang bangketa sa lugar. Sa may Arte naman, parteng Tondo, sa Maynila pa rin, mga nagbibenta naman ng saging ang inabutan ng operating team ng MMDA. Yung iba, di lang basta sa bangketa, kundi sa mismong kalsada na pumwesto. Tuloy, pinagkukuha din ng mga taga-MMDA ang kanilang mga gamit. Sa may Moriones Street naman, dito pa rin sa Maynila, mga sagabal pa rin sa bangketa ang pinunterya ng mga tauhan ng MMDA. At hanggang sa mga sandaling ito ay patuloy pa rin ang sinasagawang operasyon ng MMDA dito sa lungsod ng Maynila. Rafi? Maraming salamat, Oscar Oida. Nature adventure man o pagkain ang hanap nyo, sagot na kayo ng susunod na destination ng ating favorite biyahero. May chicharon nga doon na extra large. Heto ang patikim ng biyahe ni Drew. Ito ang Kilangin Falls na kilala rin sa tawag na Bukal Falls. I gotta say, ito na siguro yung pinakamalamig na falls na naroon ko. I mean, ito yung pinakamalamig na temperature ng tubig na na-experience natin. I mean, I do ice plunge every day, but ramdam ko yung lamig na yan. Kung manipis yung balat mo, ang lamig na ito. Dito raw sa Liliw, matatagpuan ng mga tsinelas na mas matibay pa raw sa relasyon nyo. Oops! Ilag! Irampa mo na yan, Chef Elite! Alam nyo ba, mga biyaheros, isa sa mga tips sa pagkuha ng papaya, kapag daw hindi na glossy itong papaya, so makita nyo,
'di ba? Medyo pale na yung color niya. Hindi na siya makintab. Biyahero, kitang-kita nyo na yung hawak ko. OA na chicharon. Siyempre, kailangan yung kakain ito. Mga OA din. OA. Ay! Talagang tinatapos mo na ako, ano? Ha? Pasensya na, kala ko kasi gaganon. Diba? Milestone si Sparkle Star at ex-PBB housemate Shuvi Etrata. Ang island ate ng Cebu may 1 million followers na sa Instagram. Si Shuvi thankful sa love and support after her PBB journey. Isa rin sa mga inabangan ng fans ni Shuvi ang paglabas ng kanyang karakter na si Veshdita sa Encantadia Chronicles Sangre. Nakatanggap din si Shuvi at kanyang kaduo na si Clarice de Guzman ng isang Rubik's Cube art tribute. Tig-isang portrait ng Shukla na gawa sa mahigit 400 pieces ng Rubik's Cube. Tumagal daw ng ilang oras si Hughes Cooper Julia Casquejo sa paggawa niyan. Fan daw siya ng Shukla dahil sa fun at genuine personality ng duo. Kinilala po ang husay ng GMA Integrated News sa US International Awards. Nakuha ng 24 oras ang Silver Award sa kategoryang Documentaries and Reports Social Issues. Para ito sa mga special report ni Salima Refran at Sandra Aguinaldo na tumatalakay sa iligal na operasyon ng mga Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa bansa. Kasama rin sa mga tinalakay ang tungkol sa mga naiwang asawa at anak ng mga banyagang POGO worker. Napili namang finalist ang unang balita special report ni Darlene Kai na pinsala ng El Nino sa Documentaries and Reports, Environment, Ecology and Sustainability category. Tinalakay sa ulat ang mga natutuyong bukid sa Oriental Mindoro dahil sa El Nino at ang epekto nito sa kabuhayan ng mga magsasaka. Second overall pick sa 2025 NBA Draft ang Philippine basketball player na si Dylan Harper. San Antonio Spurs ang pumili kay Harper. Kilala siya sa mahusay na track record sa Rutgers University. Si Dylan ay anak ng 5-time NBA champion at parte ng Chicago Bulls dynasty noong 90s na si Ron Harper. Ang pinay niyang nanay na si Maria Pizarro Harper ay dating basketball player at naging coach. Sinabi ni Dylan na hindi niya isinasara ang oportunidad na makapaglaro sa Pilipinas. Mainit-init na balita, 5 po ang patay sa pagtagilid ng mini dump truck ngayong umaga sa Silay Negros Occidental. Sa inisyal na investigasyon ng Silay City Police, papunta ang dump truck na may mga sakay na volunteers sa isang tree planting activity sa bulubunduking bahagi ng barangay Gimbalaon. Nawalan umano ng kontrol ang driver habang nagmamaneho kaya tumagilid ang sasakyan pasado alas 10 kanina. 16 ang sugatan sa insidente. Patuloy pang kumakalap ng impormasyon ang pulisya. Eto, pampag-good vibes naman tayo this weekend. Naku, saktong-saktong ito bago magsimula ang Nutrition Month. Sa Caloocan kasi may muning na perfect meal deal for healthy living. Ay! Later na lang ang tulog para sa pusang si Arkira. Amoy pa lang kasi ng kangkong. Ayun, gising na ang diwa. Hashtag gulay is life ang peg. Monthly treat talaga kay Arkira ang green leafy vegetables. Araw-araw naman, bahagi ng diet nito ang kalabasa. Nagsimula raw yan sa curiosity ng pusa hanggang sa gulay ang nakahiligan at lumaki na hindi pihikan. Ang hulikam na pagtsibog ng gulay ni Arkira, 2.7 million views na. Talaga namang trending! Dahil dyan, hindi na lang 9 lives, 10 lives na siya. Ang galing ni Arkira. Ito po ang Balitang Hali at bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Timo po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.